And then even though hindi ko naman sinisisi o binibigyan ng puna ang mga hospitals, even though ang mga hospitals ngayon naglagay na sila ng mga fast food areas, doon mismo sa lobbies nila, di ba? May mga nagtitinda na rin ng kung ano-anong pagkain, kakanin, mga tusok-tusok, minsan may kanin pa, may ulam, may mga sandwiches. But a hospital is not a very good place for dining in. Yan. Kasi pwede po tayong makapulot dyan ng mikrobyo na maaaring resistant na. Sa tagal ba naman ang daming pasyenteng andyan na umiinom ng antibiotiko, nag-mutate ang mga bakterya na yan. At baka ang mapulot ninyo, hindi nyo alam, may nadampian po kayo, nahawakan ninyo yung counter, naipahid nyo sa mukha nyo, could be an antibiotic-resistant bacteria. Yan. Ang isang notorious dyan, Staphylococcus. Yung po bang nagkukos ng mga acne-acne? Yan. Yung po bang nagkukos ng mga sugat sa balat na ang hirap gumaling? May tinatawag tayong Staphylococcus aureus. Mayroon pong isang variant nila na kung tawagin ay methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Shortcut ko na lang, MRSA. Resistant siya sa antibiotiko. At kapag magbigay na po kami ng antibiotic sa pasyente, 3 klase, 4 na klase, ang bawat iniksyon ay umaabot ng halos 1,000. Kaya ang isang araw ng pasyente pwedeng umabot ng 10,000 dahil lang sa mahal ng antibiotiko. Kasi nga, yung mikrobyo resistant na to many antibiotics. That can happen in even the most modern hospital. So, ang hospital ay para sa may sakit, hindi po para pasyalan. Okay? Yun lang. Hindi ko naman minamasama dahil okay naman talagang kayo ay magpa-hospital kung kinakailangan. But kung wala rin naman purpose doon, layo-layo na lamang. Okay. And yung number 3, medyo matindi to. Yung pong tinatawag nating ventilator-acquired pneumonia. Alam niyo po yung ventilator. Yan po yung nilalagay para tayo ay makahinga through the process called intubation. Hindi ka na makahinga, tutubuhan ka na, ikakabit po yun sa machine. Itong machine na to ay hindi naman napakarami o unlimited supply ang ospital. Pwede nga ang ospital ay may 10, may 20, depende sa kakayanan ng ospital. Kung tertiary siya, baka marami. Kung secondary o primary hospital, baka ilan lamang. Pero kung ang daming pasyente, can you imagine, after gamitin ang isa, lilinisin yung machine, ipapagamit sa iba.